Yan. So, good morning sa ating lahat, no? Yan, mapagpalang morning muna. Umaga tayo today, eh. Yan. Malagang paalala. Binabati ko muna ang aking mga member dito sa Divine God Benevolent Missionary International, okay? So, binabati ko muna kayo, lalo na yung mga members dito sa Alpha Royal Golden Military Legion, no? Yan. Today, may mga malaga kong paalala sa inyo, no? Dahil umaga tayo ngayon, yan, morning exercise kayo. Ang malagang kong paalala sa inyo, especially na dun sa iba, membro sa ibang samahan. Ang samahan namin ay hindi naman ito religious organization. No? O relihiyon, sabihin na natin. Dahil ang panahon naman ng Panginoong Kristo, hindi naman uso ang relihiyon. Tayo ay walang relihiyon. Tayo naglilingkod sa Diyos nang dahil nga sa relihiyon kung bakit nag-aaway-away ang mga tao. Yan ang katotohanan. Bakit nag-aaway yung mga tao? Because of religion. O, halimbawa, ikaw ganito ka. Ganito ka sa sama, ganyan ka. Diba? Nag-aaway-away. Alam mo, tunay na naglilingkod sa Diyos. Hindi dapat kayo nagsasalita ng di maganda. Diba? Hindi dapat kayo nagsasalita ng di maganda sa kapwa. Dahil ang tunay na mga miyembro ko talaga, may mabuting kalooban. Paano mo masasabi na isa kang true blood of PBMA kung yung sinasabi mo, panghuhusga sa kapwa mo, hindi mo naman lubos kilala. Hinuhusgahan mo na. Diba? Kaya nga minsan, may mga tao akong natutulungan, walang utang na loob. Siraan ka pa nga. Iba nga dyan, pag nagkakatrangkaso sa akin, lumalapit nagpapagamot. Pagkatapos mo gamutin sila, tatraidorin ka nila. May mga ganong tao. Hindi lahat ng tinutulungan ko, mabait ang ugali nila. May mga tao talagang nakikinabang lang kung anong nalalaman mo. Ganun yan. Oo, kasi may nakita ako dito na hindi naman member sa ating samahan. Nandoon sa ibang samahan, nangangapit bahay dito. Dahil ang tunay talagang mga nakakilala sa akin, hindi nagsasalita ng masama. Kasi nakalagay sa balaod yan eh, huwag ka magsalita ng hindi maganda at huwag ka manghuhusga ng kapwa mo, lalo na kung hindi mo ako lubos na kilala. Diba? Huwag mo sasabihin na kilala namin si Divine, hindi mo ako kilala dahil hindi ka naman nagsiservisyo sa akin. Diba? Dahil ang tunay na nakakilala sa akin, yung nagsiservisyo sa akin ng personal. Personal kong mga tagapagserbisyo. Simula noon hanggang sa pagbabalik ko. Dahil yung mga yon, mga nakakilala sa akin, ni isang masamang salita, hindi sila nagsasalita ng hindi maganda sa akin. Nagpapasalamat pa nga sila sa pagbabalik ko dahil nakabalik ako at mahal na mahal nila ako. Diba? Ang samahan po natin na Divine God Benevolent Missionary International ay hindi po yung kagaya sa iba na religious group na maraming mga paninirang ginagawa sa kapwa para lang sumikat. Tayo kasi, nabubuhay tayo sa tunay na aral, tunay na pananampalataya. Dito po sa samahan ko, welcome kahit anong relihiyon. Basta sumusunod ka dito sa patakaran. Kasi may mga tao naman talaga na pumapasok ng isang organization, hindi naman para sumunod. Ang gawain lang nila ay makinabang at manira. Hindi po kayo papasa dito. Ang Alpha Royal Golden Military Legion ay isang military po yan na itinatag ko. At rehistrado yan dito sa USA. International yan. At yung isa naman pong sama na aking tinatag at rehistrado is Divine God Benevolent Missionary International. Yung mga yan, mga nandito po sa ating loob ng ating samahan, almost lahat puro na sa government. Mga attorney, abogado, NBI, PNP, AFP, CIDG, and DILG. Lahat po sila nandito sa ating samahan. Dahil nakita nila kung ano yung mabuti nating katuruan. Hindi tayo naninira ng ibang relihiyon. Ang tao ang sumisira sa atin dahil naiinggit sila. O sige, i-mention name na kita, Bet Fabricas. Ha? Itong babae na ito, comment to ng comment sa akin ng hindi maganda. Ilang beses ko na nakita yung pagmumuka niyan. Dati yan, die hard yan dati. Pumupuri-puri pa sa akin yan.
Nung tinuruan ng leader nila ng di magandang pag-uugali, naninira na din. Kaya nga hindi lahat ng tinuturuan mo, napapagaling mo, ay ganun din ang ibabalik sa akin pagdating ng panahon. Pinagaling ko yan. May trangkaso yan. Halos hindi na makanda ugaga. Pang pag-ubo nyo, may kasamang dugo. Ha? Humingi ka pa sa akin ng tulong. Tapos yung natatandaan mo ba, yung nagtatravel kayo, bumabagyo, sabi mo, pahintuin ko yung bagyo. Di ba pinahinto ko? Tapos yung tinatrangkaso ka, sa akin ka lumalapit. Kasi hindi ka mapagaling ng kandila mo dyan na binibili. Oh. Akala mo hindi ko alam yung ginagawa ninyo na di maganda sa akin? Sabi mo solid PBMA ka, tapos pangit ang ugali mo. Wala akong tinuturo sa PBMA na manira kayo ng kapwa ninyo. Dahil ang katuro ko sa PBMA, maging mabuti kayo, magpakabait kayo, magtanim kayo. Lahat na lang nang nakikita ninyo, sinisiraan ninyo. Pero yung mga gawa ninyo, hindi man lang nakitaan ng mabuting gawa. Yung mga membro dyan sa ibang samahan, wag na po kayo mga pitbahay dito dahil hindi naman po kayo member sa aming samahan. Dahil ang aking samahan ay binuo ko po ito para sa mga totoong tao na gustong sumunod sa tunay na kaalaman ng Panginoong Diyos. Marami nga kayo mga membro dyan sa iba't ibang samahan, di naman kayo nakakagamot ng mga may sakit. Ang ginagawa ninyo, manira ng kapwa nyo. Akala nyo naman aangat kayo pag siniraan niya ko. Hindi kayo aangat. Bet Pabricas. Kilala ko mukha nyo. Marami pa akong tinulungan. Yung iba walang utang na loob. Kaya hindi lahat tinutulungan mo mabait sa'yo. Diba? Kaya sa mundong itong mga anak, mag-iingat kayo Maraming mga taong sinungaling at mapanira. Ililin lang nila kayo sa mga maling aral. No? Diba? Yan. Kagigising ko lang kasi morning exercise. Kailangan natin exercise para lumakas ang ating mga resistensya. Hindi naman porke na tayo bagong material na katawan, di ba? Papayag ba tayong siraan at yurakan? Hindi. Bakit? Nung sinilang ba ang Panginoong Jesucristo, relihiyon agad ang itinatag niya? Hindi. Ang pinamarita niya ang salita ng Diyos. Di ba? Yung mga taong naninira sa akin, parang kagaya kayo ng Hudyo. Kulang sa paniniwala at pananampalataya na hindi ko naman kayo pinakialaman. Bakit kayo naninira sa akin, di ba? Baka dumating ang panahon pag batas ang ipatupad ko, baka madampot kayo isa-isa. Huwag kayo maninira ng kapwa ninyo dahil hindi nyo ako kilala ng lubusan. Dahil ako wala akong ginawa na masama sa inyo. Bakit kayo ganyan? Di ba? Isa ka ba talagang tunay na PBMA, Bet Pabricas? Bakit pangit ugali mo? Para kang si Satanas. Kasi, ang katulong ko sa PBMA, huwag ka magsalita ng hindi maganda kahit kanino ka pa, kahit kanino pang samahan, kahit saan pang grupo, kahit anong relihiyon pa, huwag mo silang pagsalita ng hindi maganda. Kahit ako pa. Kasi bawat tao sa mundo, iba-iba ang lakad niyan. Iba-iba ang lakad, iba-iba ang misyon niyan. Hindi pwede yung paniniwala mo, paniniwalaan ng isa rin. Tandaan mo, ang kay Juan, ang kay Pedro ay Pedro. Magkaiba man kayo kinakain, pero isa lang ang Diyos na sinasamba ninyo. Yan ang sinasabi ko Ang nalalaman nyo lamang ay yung nalalaman nyo lamang hanggang dun lamang sa katuldok. Pero hindi ninyo alam yung tunay na kabuuan ng kaalaman ng Panginoon. Akala kasi ng iba, ay PBMA kami, nakapag-aral kami ng aral ni Divine Master. Nakapag-aral ka nga ng aral ko, pero pangit naman ugali mo, pinapakita mo sa mga gawain mo. Napangit gawain mo, pananalita mo. Tapos magpapanggap pa yung mabait kayo. Wag ganon. Dahil hindi yan turo ko sa inyo na makipagplastikan kayo, tanggalin yung maskara ninyo. Magpakatotoo kayo, di ba? Kayo, hindi kayo nagiging totoo sa sarili ninyo. Kung paano kayong hindi nagiging totoo sa sarili nyo, ganon nyo rin niluloko ang Panginoon tsaka sarili nyo. Ang tunay na Panginoon, kahit anong gawa nyong paninira dyan, tao pa rin ang magdesisyon. Ang mga tao kasi lumalapit sa akin dahil marami naman talaga ako napatunayan. Marami ako napagaling. Hindi ko naman sila inalok na, uy, ikaw umanip ka sa akin. Hindi ako ganun tao. Hindi ko piniplis yung tao. Ang taong lumalapit sa akin because mapagmahal akong tao. Hindi ako naninira ng ibang tao. Ako, wag nyo lang ako unahan. Hindi ko rin kayo babakbakan. Yan ang ugali ko. Magpakabait kayo. Baka dumating ang panahon.
natapos ang karir ninyo, sinasabi ko sa inyo, ako, tahimik lang akong tao, pero ayoko nang kinakana ako sa social media. Wala naman akong ginawang masama. Bakit nagagalit kayo? Sa araw-araw ka nagbimensahe sa Facebook ako, nagagalit kayo dahil tinatamaan kayo. Di ba? Huwag kayong tatamaan. Kasi kung talaga mabuti ang ugali ninyo, hindi kayo dapat magsasalita ng di maganda sa kapwa nyo. O halimbawa, nakakita ka ng iglesia, nakikita ka ng born again, nakakita ka ng katoliko, sisiraan mo sila. Ito, para malaman ninyo sa mga hindi nakakalam po, ang Divine God Benevolent Missionary na samahan po namin ay hindi po kami mahilig sa debate. Totoo yan. Kasi ang Diyos kilala namin. Ha? Pangalawa, wala po ditong discrimination. Kahit anong relihiyon ka, welcome ka sa akin. Basta sumunod ka sa batas. Kahit born again ka, iglesia ka ni Kristo. Ha? Kahit ano ka pa, saksi ni Jehovah, welcome ka rin. Kahit ano ka pa, kahit anong reliyon ka pa. Ha? Kahit rizalista ka pa, munkadyan ka pa. Kasi lahat ng mga yan nakaprograma sa Diyos. Kaya kayong mga miyembro dyan na walang alam sa ibang samahan, huwag niyong pangunahan ng programa ng Panginoong Diyos. Kasi di naman ninyo alam yan eh. Sa tagal nga ninyong nandyan sa samahan, hindi man lang ninyo alam. Ha? Sa tagal ninyong nandiyan sa samahan, hindi man lang ninyo alam yung dapat ninyong gawin sa buhay ninyo. Puro pamimirang ginawa nyo sa miyembro, imbes ang gawin ninyo magtanim. Yung programa sana ng Panginoong Diyos ang sinunod nyo, hindi sana kayo ngayon naghihirap. Sa pagbalik ko, di ba sinabi ko na yan, na ang Middle East magkagira, hanggang sa pagbalik ko, naabutan ko pa din. Kasi lahat ng mensahe ko yan, tunay yan. Ha? Wala naman ako sinabi na hindi tunay kasi lahat naman yan nakikita ng hinaharap eh. Ikaw ba naman? Makita mo yung kung ano yung mangyayari sa future, alangan na ililihim ko pa sa inyo yun. Hindi pwede yun. Kailangan sinasabi ang katotohanan para pinaghahandaan. Ang kaaway mo, hindi kapwa mo Pilipino. Ang kalaban mo, sarili mo. Bakit? Pigilan mo magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Ayan si Beth Fabricas, dati yung tinatarangkaso. Pag umubo yan, may kasamang dugo. Lumapit sa akin yan eh, may contact number sa akin yan. Pinupuri-puri pa nga niya ako nung time na tapos nung siniraan ako ng namumuno sa kanila, pati siya nakisawsaw. Ganyan kayo pasukin ng demonyo. Madali kayo pasukin ng demonyo kasi mababang paniniwala nyo. Diba? Bakit ka maniniwala sa taong naninira kung hindi mo naman alam ang pagkatao ko, di ba? Kilalanin mo muna ako ng lubusan para malaman mo kung anong kaso mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, totally ako, nagtitimpi lang ako sa mga pag-uugali ng iba sa inyo. Ha? Lalo na yung Ernesto Crio na page. Ha? Pinapakalat mo sa mga tao na katuruan ko yung pinamamalita mo. Ni minsan wala akong tinuro sa mga miyembro ng Laser Key of Solomon or mga Buddhism na katuruan. Dahil ang katuruan ko lang naman, dalawa lang naman, herbal at saka yung mga pulong na Aramaic, yan ang katotohanan. At saka pangangaral sa tao, magpakabait. Diba? Kaya mahirap pag kayo wala kayong alam, kayong mga baguhan, madali kayong iligaw ng mga siraulo. Ha? Yung pasisinungalingan nila, patotohanan nila. Yung kasinungalingan nila para maloko kayo. Tapos ako na wala namang ginawang masama sa kanila, siraan nila ako social media kasi alam mo bakit sinisiraan ako ng mga yan? Pogi kasi ako eh. Kaya ayoko magseryoso sa laban na yan kasi wala naman silang kaamor-amor sa totoo lang. Ha? Dahil kung talaga may pinag-aralan yan sila, hindi yan sila magsasalita ng di maganda. Kung nag-aral ka ng spiritual, alam mo eh. Ay yung kaharap mo, hindi ordinaryong bata. Bata ka sa paningin mo, bata ako sa paningin mo, oh, ganun talaga yun kasi wala kayong alam eh. Pero kung nag-study kayo ng law, ha? Law of life, alam mo kung paano bumalik ang Divine Master. Ha? Alam mo, sinabi ko na babalik ako. Diba? Eto, kilala mo itong mensahe na to? Hindi mo to anak nakikilala. Dahil ang nalalaman mo lang ay yung nalalaman mo lang katuldok. Kasi ang gusto ng iba, ha? Na mas labaw pa sila sa Diyos Ginoo. Ano nyo ba yung labaw? Gusto nilang higitan pa yung Panginoong Diyos. Hindi nyo mahigitan yun kasi yun mismo ang nagbigay sa inyo lamang ng kaalaman. Ang dapat ninyong gawin, sumunod kayo sa mensahe. Huwag nyo siraan ang programa ng Diyos. Ha?
Kayo ang sumisira sa programa ng Diyos kaya ang tao naghihirap. Nandito na tayo sa ira. Ira ng nagpaghahanda pagdating ng gira. Ikaw, na habang naninira ka kami, nagtatanim na kami para may makakain kami. Kasi pagdating ng panahon, ang pera ay mawalan na ng bisa yan. Mawalan na ng value. Bakit? Pag pinakain ka ba ng isang kubon na pera, pag dilunok mo yan, busog ka ba? Hindi. Kasi hindi naman yan ang kailangan ng katawan mo. Ang kailangan ng katawan mo, material na pagkain, gulay, sariwang isda, masarap na kanin, yan ang kailangan ng katawan mo. Ang pera kasi, alternative na lang yan. Ang tao kasi ngayon, hindi naman Diyos ang pinili nila, pera-pera na lang. Ang pera madali lang kitain yan. Pero ang paglilingkod sa Diyos, yan ang napakahirap na hindi nyo kayang sundin. Kaya nga sabi ko, mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Di ba ang Panginoong Jesucristo, sa pagbalik niya, bata, hinuhusgahan ninyo? Ganyan kayo, Hudyo kayo nanguhusga kayo sa akin. Hindi nyo naman ako lubos kilala. Wala naman ako ginawang masama sa inyo. Kayo nga, lumalapit kayo sa akin, nagpapagamot kayo. Pag gumaling kayo, konting panira lang kabila, maniwala kayo. Samantalang ako, marami ako nakitang pangit nyo na gawain. Gusto nyo isa-isahin ko yung mga gawain ng bawat isa sa inyo? Nababasa ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ikaw, Bet, alam ko ugali mo, Pabrikas. Hindi mo pa ako nakita ng personal, pero alam ko yung karakas mo. Wala man ikaw malihim sa Diyos, lahat man masairan ko man yan. Alam mo ba, may isang tao nagsabi sa akin na pinipirahan mo daw sila. Ako kasi, di kasi ako mahilig sa isyo. Sabi ko, bahala kayo dyan kung magkagulo kayo. Basta kami dito, okay kami sa sama namin. Kasi programa ng Diyos ang sinusunod nila. Hindi yung programa ng sinungaling. Programang katotohanan. Hindi yung programa ninyo ang masusunod. Programa pa rin ng Diyos. Kaya maraming taong naliligaw kasi maraming taong naniniwala sa kasiraan. Imbis doon tignan nyo yung gawa. Ako wala akong dapat patunayan sa inyo. Kasi hindi naman kayo nagserbisyo sa akin. Tingnan nyo yung mga gawa ko. Lahat ng ginagawa ko na yun noon pa man. Kayo, anong ginagawa nyo? Simula noon, yung bunganga nyo, parang puwit ng manok, putak ng putak, naninira. Hanggang ngayon, tumanda pa rin kayo. Maninira pa rin kayo. Sasabi mo, PBMA ka? Hindi ka tunay na PBMA. Hindi ganyan ang turo ko sa tao. Ang mga tao ko, may takot sa akin yan, mapagmahal sa akin yan. Nag-antay sa pagbalik ko yan sila. Nagpasasalamat yan sila sa akin. Nakita niyo ba yung basbasan ko dun sa baptism? Nakita niyo halos lahat dun may uban na. Yang mga yan, makasunod yung mga yan. Kayo, marami dyan sasabi, kilala ako, pero di naman pala ako kilala. Nagpapanggap sila. Mag-iingat kayo sa mga ganong mga tao. Mag-iingat kayo. Dahil itong mga tao na to, nananamantala habang wala ako. Busy kasi ako marami akong inaayos. Kasi para pagdating ng panahon, yung mga membro ko, mga kasunod sa akin, hindi sila magugutom pagdating ng panahon. Sila lang yung ikikare ko. Bakit ko naman ililigtas yung mga tao hindi nakasunod sa akin? Diba? Ang iligtas ko yung mga tao nakasunod sa akin. Yun lamang, para patas tayo. Unfair naman, diba? Bibigyan mo ng pagkain yung taong subisira sa'yo? Nasisirain yung samahan mo? Hindi dapat ganon. Dahil ako mahigpit akong tao. Istrikto akong tao. Pag bastos ka, hindi ka pwede sa samahan. Ganon lang yon. Dahil ang samahan namin, international ito Divine God Benevolent Missionary. International. At mayroon pang isa, yung Alpha Royal Golden Military Legion, na isa sa mga military. Under the law of United States of America. Diba? Kayo, anong pinagyayabang ninyo sa sarili ninyo? Samantalang ito, kilala ito sa buong bansa, tahimik lang. Pero kayo, wala pa kayong nararating, pambihira, ang yayabang ng iba sa inyo. Sasabihin nyo, matamis kanunay magpaubos. Pero sa mga sarili ninyo, hindi nyo kayang may apply yung sinabi ko na yan. Dapat i-apply nyo sa sarili nyo. Matamis kanunay magpaubos, mag-iwas kayo sa paninira sa kapwa ninyo. Dahil hindi yan katuruan ng PBMA. Umagang-umaga, kala mo, napakagaling mo sa social media. Ikaw, Bet, Pabrikas, may edad ka na. Magbago ka na. Iwasan mo na yung pangit mong pag-uugali. Kaya ka nagkakasakit dahil sa ugali mong pangit. Di ba nagkasakit ka, lumalapit ka sa akin kasi nagpapagamot ka, nung gumaling ka na,
balik ka na naman sa bisyo mong pagiging marites. Iwasan mo yan dahil hindi yan katuruan ng PBMA na ipagmarites mo yung kapwa mo, siraan mo, dahil hindi mo naman buhay yung buhay ko. Ha? Wala ka namang inambag sa buhay ko. Dahil sa pagbabalik ko, ako, nagsarili akong sikap, wala akong pakialam sa buhay mo. So kung pakikialaman ko buhay mo, baka matalo ka. Hindi pwede yung makikialam ka ng kapwa mo na wala namang ginagawa sa'yo masama. Ako, ang tagal ko na dito nagbibinsay sa social media. Nanggagamot ako. Di ba kayo yung mga sumisira sa Facebook account ko? Akala nyo hindi ko alam yan? Marami kayo. Oo. Pero mas marami kami. Sasabihin ko sa'yo. Dahil ang inaantay nila ang tunay na Divine Master. Ang tunay na nagtatag ng PBMA. Ang tunay na gumawa sa mga mutya at na nawawala ng mga mutya. Ang tunay na nagbigay ng aral at pagmamahal sa tao. Ang tunay na nagmamalasakit sa mga tao. Ang tunay na nagbibigay ng kaalaman sa lahat ng tao. Sino ba yung hinahanap nyo? Ako yun. Wala nang iba pa. Diba? Sabihin ninyo, kung sino nagpasabi na siya daw ay ako. Alam mo, wala akong sinabi na ganyan. Pero ang tao kasi nakakilala lalo na magserbisyo sa akin. Totoo yan. Ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya ng panahon, no? Na siya'y pinadala ng Panginoon para magbigay sa inyo ng mensahe. Pero hindi kayo naniniwala. Kasi ang pinaniniwala nyo, yung maling aral. Maling aral na hindi naman nakatulong sa spiritual ninyo at sa kaluluwa ninyo. Kumbaga nagtitrigger lang yan, nagkakasakit pa kayo. Paano ka gagaling kung pangit ugali mo? Kaya nagkakasakit yung iba sa inyo dyan dahil hindi kayo nakasunod sa balaod sa Diyos Ginoo. Ako, wag nyo akong tuturuan dahil hindi ko kailangan ng tagapagturo dahil hindi kayo Diyos. Diyos mismo ang turo sa akin kung anong dapat gawin sa mga tao. Kung anong dapat gawin sa kanila at kung saan ko sila dadalhin doon sa promised land. Paano makakapunta yung mga tao sa promised land kung ilan lang ang makakapasok doon, yung pinili ko lang, di ba? Ganun yan. Hindi ka naman maliligtas ng founder mo doon Kasi hindi naman yun ang nagpo-programa. Ang nagprograma doon, ang Diyos. Hindi yun. Hindi yun. Ang Diyos ang nagpo-programa. Hindi ang tao. Wala kasi kayong alam. Ang alam nyo lang, nalalaman nyo lang. Di ba? Morning tayo today Ako kasi hindi ko talaga hilig makipag-usap sa ganyan tao. Pero pag ako yung uunahan, galing ka dyan sa Samana tapos bibisita ka dito para lang magsalita ng di maganda, pwede kang kasuhan ng cyber label. Pag makasuhan ka ng cyber label, magbabayad ka pa ng danyos. Dito, yung sama namin, hindi basta-basta ito. Wala kang karapatan magsalita ng di maganda dahil hindi naman kita pinakialaman. Kayo nga yung lumalapit sa akin at nagpapagamot. Tapos nung gumaling kayo, sisiraan nyo ako. Para saan? Pasikat? Bet pabrikas? Ano yan? Kulang sa pansin? Siguro ganyan yung tinuro sa'yo ng magulang mo. Pag may tumulong sa'yo, suklian mo ng kasamaan. Yun ba rin ba tinuro ko sa PBMA? Hindi ko naman tinuro sa PBMA siguro yan. Yung ganyan na pag ginawang ka ng mabuti, suklian mo ng masama. Siraan mo kasi sinabi ni founder mo. Ako, founder nyo ako nun pa man. Yung sinusunod nyo ngayon dyan, hindi naman ako yan. Dahil isa lang ang pamamanahan ko ng PBMA Isa lang. May signature ko yun. May nakalagay ng authentication pa yon. May thumb mark ko pa. Kung ako lang mamimili, sa lahat ng mga anak ko, isa lang ang gusto ko, yung talagang nakakasunod sa akin. Bakit ko bibigyan ng pamana yung hindi naman nakasunod sa akin, lumalaban sa akin? Ako, kalabanin niyo ako? Hindi dapat ganyan. Dahil hindi ganyan ang katuruan ng tunay na nag-spiritual. Dahil ang tunay na nag-spiritual may mabuting kalooban. Hindi nyo ba alam? Ako, timing lang ako, inoobserba ko yung mga pagmumukha nyo tsaka ugali ninyo. Kung ano ba talagang pagkatao, gaano kayong kasama. Kasi makikita mo, suot kayo ng singsing, akala mo talagang tunay. Pero yung ugali nila, hindi terno doon sa ginagawa nila. Hindi terno kung ano-ano pinagsasabi. Hindi naman pala ako kilala ng personal. Diba? Mas masarap yung mabuhay ka ng mabuti kang tao. Masarap yung mabuhay ka na wala ka sinisira na ibang tao o relihiyon o ano paman.
Dahil isinilang ka sa mundong ito, hindi ka naman member ng PBBA dati. Hindi ka rin naman relihiyoso nung panahon. Isinilang ka bilang isang batang walang muwang at binigyan ng kalaman ng Diyos bilang maging mabuti. Sino nag-insert sa utak ninyo ng pagiging masama? Eh di yung sinusundan ninyo. Kasi kung ano yung bunga, ay kung ano yung puno, yun din yung bunga eh. Oh, nakita nyo ba yung mga member ko dito nagsasalita ng hindi maganda sa inyo? Kahit ginaganunan niya ako ng hindi magandang salita? Ha? Bet Pabrikas? Alam mo, sa totoo lang, mabait yung mga member ko. Sinasabi nga nila sa akin, di ba bakit sinisiraan ka? Gusto mo ba gumanti kami? Lagi ko sinasabi sa mga membro ko, kung ano yung puno, yun ang bunga. So kung papatulan nyo yung mga tao na yan, parang wala kayong pinagkaiba sa kanila. Di ba? Kita mo yung mga member ko dito, billion mga yan, trillions yan. Pero hindi nagsasalita ng di maganda. Pero baka pag yan nagsalita sa'yo ng di maganda, Bet Pabrikas, ma-stress ka. Ayaw kasi namin yung mga maraming sinasabi. Ayaw namin yan. Ayaw namin yung mga naninirang puri kasi di naman yung katuruan sa PBMA. At hindi ko rin naman katuruan yan dito sa bago ko material na katawan. Dito sa bago ko material na katawan at bago kong itinatag na samahan, talagang disiplinado dito. Bawal dito yung nagsasalita ka ng di maganda. Bawal dito yung naninira ka ng kapwa mo o relihiyon mo. Kasi lahat ng mga relihiyon na yan, may kanya-kanya yan silang paniniwala at may kanya-kanya yan silang sinusundan. Kaya ikaw, kung diyan ka man sa PBMA ngayon na sinusundan mo man dyan, yung founder mo dyan, yung isa, sundan mo. Pero huwag ka maninira dito kasi baka kasuhan ka. Nakamonitor yung mga, ko dito mga tao ko. Mga minamahal ko mga miyembro sa mga taong kumbaga sa mga taong nagsasalita ng di maganda. Diba? Masarap kasi mabuhay yung wala kang niyuyurakan na kapwa mo. Masarap mabuhay yung bukal yung kalooban mo. Kasi kapag bukal ang kalooban mo, hindi mo kailangan manira ng kapwa mo. Mag-obserba ka. Baka yan nga talaga si Divine. Di ba? Kasi lahat ng ginawa ko nung panahon, ginagawa ko ngayon. Yan na kasi ang ugali ko, manggamot, magbinyag. Eh kayo, nagagawa nyo ba yung nagagawa ko? Hindi nyo nagagawa yung nagagawa ko, kaya wala kayong authority na manira sa akin. At wala kayong bearing para siraan ako. Dahil ni minsan, hindi ko pinakialaman ng buhay nyo. Dahil kung ako makikialam ng buhay mo, masisira ang buhay mo, sasabihin ko sa'yo. Iba ugali ko, wag mong subukan, wag mong ipush yung ugali ko. Baka baka makita mo yung kulay na hindi mo pa makikita sa loob ng Crayola. Marami ako, sa totoo lang, na mga taong minahal ng lubusan. Yung mga nag-traitor sa akin na yan, nagkakasakit. Nagkakasakit, nagkakatrangkaso, nagtatago sa bundok. Akala naman nila, pag nagtago sila, ligtas na sila. Pero karma pa rin kasi ang dumarating sa kanila. Magagalit ka sa akin na hindi naman ako nagturo na masama. Pero yung mga bunganga ninyo, hindi tugma sa ginagawa ninyo. Magpakabuti kayo dahil ang pagiging mabuting ugali ay hindi kayang bilhin ng pera dito sa mundong ito. Yan ang katotohanan. Mahirap kasi yan, yung papanggap ka ng mabait kang tao tapos nakamaskara ka. Alam mo, iba ugali ko. Nung panahon ko, nasa muna kong material, pag paloko-loko ang tao, talagang tatamaan sa akin. Pasalamat ka, babae ka. Pangaral lang matanggap mo sa akin. Paano kaya kung kapwa mo ka sister o makatapat mo, di sampal-sampalin ka sa mukha, malalaman mo, mali ginagawa mo. Kaya nagkakagulo. Kasi, pasok kayo ng pasok dito sa sama namin, hindi naman kami nakialam sa inyo. Military ka ba? Di ka naman military, PBMA ka, di ba pa? Doon ka sa samahan mo. Pag diyan ka lang. Hindi yung mga ngapit-bahay ka dito para manirang puri, para lang ipagyabang mo sa tao na tunay kang PBMA. Pero yung ginagawa mo, hindi tugma, puro kasamaan, puro pakitang tao, puro pagpapanggap, puro pagpapaikot. Pagkaharap mo ang master mo, mabait ka. Pero diyan ka nagkamali, magsisisi ka talaga pagdating ng panahon. Ako na sinisiraan ninyo, ako ang nagbugna sa PBMA at sa Rizalian at sa Montcado. Yan ang katotohanan. Sa pagbabalik ko ngayon dito, ako rin ang nagtatag ng Divine God Benevolent Missionary International at ng Alpha Royal Golden Military Legion. International din yan.
Ako rin ang nagtatag ng Supreme Divine God Elite Golden Warriors International. So, 3 yung samahan ko na registered sa SEC. Diba? Pero ako, nagyabang ba ako sa inyo? Yung nandiyan sa SEC nga ninyo, paso na yan eh. Hindi pa kayo nakapag-renewal. Oh. Mahirap kasi yung sisiraan mo yung kapwa mo, hindi mo kilala. Ha? Mahirap yan. Masarap mabuhay talaga mga anak kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi ka naninira. Balik din niya sa'yo, swerte din. Kaya nga kung balikan nyo yung mensahe ko dito, mag-isip ka ng mabuti rin ang balik sa'yo. Eh paano po di ba pag ginawa ka ng hindi maganda? Eh may mga tao talagang ganyan, natural lang yan. Ha? Yung mga tao na yan, pinadala ni Satanas yan, tao yan ni Satanas. Akala nyo ba pagka-PBM yung isang tao, may sing-sing siya, eh mabuti siyang tao? Hindi. Dalawang klase yung PBMA sa samahan, isang mabuti, isang masama. Yung PBMA na hindi nagsasalita ng di maganda sa akin, yun yung mga naglilingkod talaga sa akin na totoo. Pero yung PBMA nagsasalita ng di maganda, yan ang tao ni Satanas, nakapasok sa samahan. Kaya dito sa pagbabalik ko, diyan kayo sa PBMA, dito lahat ng tao sa Divine God Benevolent Missionary International. So lahat ng mensahe ko dito talagang puro panggagamot, ahaba ang buhay mo, hindi ka basta tatanda, hindi ka makakasakit. Ang sarap no, di ba? May benefits ka pa makukuha na yung sakit mo, pwede pang gumaling. Pagdating ng panahon, hindi ka na magugutom. Kasi programa ng Panginoon ang sinusunod. Yung iba kasi sa inyo, ginagawa, pera-pera lang. Masakit talaga marinig yun. Tapos nagpapanggap pa na maraming alam, nakilala kami, di naman kami nakasalamuha. So, binabati ko muna lahat ng mga NGO, no? Ako, ang tagal ko sa Facebook account, year 2007. 2007, nang gagamot na ako. Bata pa lang ako, nang gagamot na ako. No? Kaya ako, wala akong bad record. Pero kayo ang mga nagsasalita ng di maganda, ginagawa niyo ako ng pangit na salita. Mag-isip ka, Bet Pabrikas, wawarningan kita. Naka-private account ka, kala mo hindi ko alam pasukin yung account mo. Alam ko, pasukin account mo. Sabihin ko sa'yo. Dahil si Mark Zuckerberg is matalik kong kaibigan yan. Pag itinawag ko yan doon yung account mo, papasukin nila yan. Kahit naka-private pa yan or naka-lock pa yung account mo, mabubuksan nila yan kasi sila ang founder sa mga Facebook account. Kaya wag masyadong mataas ang tingin sa ere, ha? Hindi porke member ka sa PBMA, pwede ka na magsalita ng hindi maganda. Ha? Dahil hindi yan tinuturo sa samahan. Kung ano yung sinasabi mong hindi maganda, yan din ang sumasalamin sa pagkatao mo. Ganyan kang tao ka. Madumi ka, mabaho ka. Dahil ang tunay na mabuting tao, mabango ang ugali. Hindi maninira ng kapwa. Kita mo nga, nakakasakit ka, hindi mo mapagaling sarili mo, lalapit ka pa sa akin. Nagtataka ako eh. PBMA ka nga, hindi mo kayang gamutin ang sarili mo, kaya nga ako nagturo ng panggagamot. Para in case na mawala yung material ko ng katawan. Yun nga eh, sinasabi ko sa inyo eh. Nagturo ako ng panggagamot para pag nawala yung material kong katawan, marunong na kayo manggamot. Pero ang ginagawa ninyo, hindi nyo kayang gamutin sarili nyo kasi hindi kayo tunay na nakasunod. Diba? Yun ang katotohanan naman talaga eh. Ako, kapag ang tao nakasunod sa akin, hindi na yung lalapit sa akin para magpaturo pa ng panggagamot kasi naibigay ko na yung pinaka-the best ko sa kanya. Siya na yung gagamot sa sarili niya, siya na gagamot sa pamilya niya at sa buong angkan niya. Yan ang tunay na nakakasunod. Pero yung lalapit ka sa akin, di ba, may sakit ako, tinatrangkaso ko, tapos suot-suot ka ng sing-sing. PBMA ka? Mahirap yan, nakakahiya yan. Ang mga member ko dito, yan sila. Tinuturuan ko yung panggagamot yan para pagdating ng panahon, hindi na nila ako tatanungin pa. Nililista nila yan. Yung mga member ko lang dito yung totoo. Hindi yung namamangka sa dalawa. Kasi mahirap yung namamangka ka sa dalawa, lulubog ka. Ang paglilingkuran mo. Yung tunay, matapang at mapagmahal. Stricto ako bawal sa akin yung dalawang namamangka ka sa dalawa. Diba? Namamangka ka, tapos pagdating ng panahon, sisiraan mo ako pag nakakuha ka ng kaalaman. Hindi pwede yun. Kailangan, mabuti kang tao. Dapat magpakatuto ka.
Hindi ka dapat nakamaskara. So, binabati ko po muna lahat ng mga nandirito. Isa-isahin ko muna kayo ha. Mapagpalang morning. Batiin ko na po yung mga pangalan nyo today. Kasi nandyan na kayo. Total, gising na rin naman kayo eh. Babatiin ko na kayo. No? So, binabati ko po ng good morning kay Levi Casidi, Lucky Pataytay, Jehehara Gargar. Binabati ko po kayo ng good morning. At binabati ko rin po si Cora Palma. Binabati ko rin po lahat ng iba na nandirito. Teka lang ha, check natin. Pabilis eh. Binabati ko rin po si Mars Kasukot. At binabati ko rin po si Edwina Calixto. No? Binabati ko rin po si Geronima Coloma at Eulalia Kabatbat. Dagpuman Rodriguez. Efren Nunado. No? Sonny Gitokio. Yan, binabati ko po kayo. Rufina Ilamera. Buddy Lagbas. So, shout out po sa inyo. Binabati ko kayo lahat. Marivic Ortega. Flor Constancia. So, marami pa eh, oh. Marami. Nagbababa. Ganyan. So, yun po. Good morning sa ating lahat. So, marami kayo binabati ko. Ayan. Bumababa eh. Sino pa ba? Ayan. Marami. Ayan. Marami. So, binabati ko na lang kayo this morning. Basta lagi nyo tatandaan, kapag ang tao naninira, no? Sinisira yung pangalan ko. Tapos, nakasuot siya ng PBMA. Sinisiraan ako ng mga di magagandang salita. Hindi yan tunay na PBMA. Tandaan nyo yung palatandaan na peke ang member. Peke, ibig sabihin, nagsing-sing na pero hindi talaga nagsunod sa namin balaod. Ang peke na member, nagsuot lang ng mga sing-sing pero hindi sila nakasuot. Kumbaga hindi sila nakasunod eh. Malata mo yun yung ugali pa lang nila naninira na. Hindi nila ako kilala pero sinisiraan nila ako. Yan mga tao dyan. Tawag ko dyan mga peke na member yan. Nagsuot lang ng mga sing-sing para masabing member pero yung spirito nila member kay Satanas. Di ba? Yan ang katotohanan. Kaya kung member ka sa Diyos, hindi ka magsalita ng di maganda. Dahil ang tunay na nakakilala sa akin, tahimik ang bibig. Ito pala, binabati ko pala si Navarrete, yung taga Palawan. Dati ko yan, noon pa man. Serbisyo ko na yan, ang personal ko na serbisyo yan. Kaya sa pagbalik ko, excited yan. Pumupunta dun sa aking karawan, tuwang-tuwa naman ako. Sabi niya, Divine, masaya-masaya ako nakabalik ka na. Tinignan kong ganun eh. Diba? Stricto talaga ako sobra. Kaya wag kayong gagawa ng hindi maganda nang hindi ko rin kayo balikan ng mga salita. Dahil mas nakakaya pag nilabas ko ugali ninyo dito sa social media. Ito nga yung masaklap eh. Malayo ka, hindi mo ako nakikita, pero ikaw nakikita kita. Alam ko kung anong ugaling meron ka. Ako, siniraan mo ako pero hindi mo alam pagkatao ko. Pero ikaw, alam ko pagkatao mo. Alam ko. Mag-iingat ka. Dahil hindi lahat ng bagay sa mundong ito, kapag siniraan mo, walang katapusan. Kapag naninira ka, may pananagutan ka sa batas. Magbabayad ka ng malaki. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo yan. Mahal ko kayo at tayo ko kayo maligaw. Hanggat maaari, sundin nyo yung mensahe ng Diyos. Dahil ako, ang puso ko para sa inyo ito. Hindi nga ako takot mamatay kahit may nagbabanta sa buhay ko. Kasi gusto ko nga siya makaharap para magsuntukan kaming dalawa. Bakit ako matatakot? Sino sila? Ako, mamatay man ulit ako, mabuhay ulit ako sa bago kong material. Pero sila, mamatay sila, hindi na sila isisilang pa muli. Yun ang pinagkaibahan. Mamamatay tao man ang gustong pamatay sa Panginoon. Pag namatay yun ang kaluluwa nyo, diretso ng impyerno. Hindi na sila isisilang. Pero ako, magantihan man ako ng di maganda, mabubuhay ulit ako sa bago kong material na katawan. Ganun lang naman ang programa ng Diyos eh.
mamatay, mabuhay, isilang muli sa bagong material. Dahil ako kaya kung ibalik yung sarili ko, kayo, kaya nyo ba ibalik sarili nyo? Hindi. So maraming salamat sa iyo, Levi Casidi. So binabati ko rin po si Lily Francisco. Good morning po sa inyo mga madam. And Teresita Granada. So marami gumagano ng pagbabasa natin ng mga magbabati tayo, gumagano yung mga sulat. Kaya mabilis. Ako kasi ayoko yung taong naninira ng kapwa. Hindi naman ako kilala ng lubusan. Masarap yung manggamot ka, magpakita ka ng himala mo. Hindi yung ang pinapakita mo, paninirang puri mo sa kapwa mo. Yung sinisiraan mo ako. Ako marami akong patunay. Ikaw, wala kang patunay, puro trangkaso. Di ba? Trangkaso, sakit ang inabot mo. Pero ako, never ako nanira sa kapwa ko. Kung hindi ako unahan, hindi rin ako gagante. Transparent akong tao, patas ako lumaban. Hindi ako kagaya sa inyo, mandaraya kayo. Maninira kayo para sumikat. Diba? Nagtuturo kayo ng mali para magpasilaw sa maling aral. Pero ito, hindi nyo to madadaya. Dahil ako noon pa man, pag ako nagtuturo, tunay. Sasabihin ninyo, kilala nyo 4 corners of the world. Baka hindi nyo alam, kanina pa kami nagsasalita dito. Nagbago-bago na nga yung mga boses namin. Wala pa kay kabalik ko, kinsa ito mga nagmensahe sa inyo. Diba? Marami kasi sabi, kilala namin Wala naman talaga silang alam. Wala talagang alam. Dahil ang nakakilala, mapagmahal. Ang nakakilala sa akin, sumusunod. Ang nakakilala sa akin, hindi ako sinisiraan. Iyan ang katotohanan. Pero yung nagsasabi ng, si Divine, ang pagkakalam mo lang yon, hindi mo ko nabutan, kaya wag mo ipaliwanag buhay ko. Doon ka na lang. Sa paniniwala mo, nalalaman mo lang. Hindi mo ako nakadaop pang palad, hindi mo ako nakausap ng personal. Kaya, itigil mo yung paglalahat ng mga mensahe sa buhay namin. Dahil hindi mo buhay yung buhay ko. Kahit ako kasi, paliwanag ko sa taong tanga, hindi niya talaga maunawaan yun, tanga kasi siya. Dahil hindi siya talaga nakapag-serbisyo. Alam niyo yung tanga? Yun ang tinatawag ng mga kalawang. Sabi nga, huwag kayo mag-impok dito ng kayamanan sa lupang ito. Sapagkat kakainin lang yan ng mga tanga. Yung mga tanga na mahilig sa pera, sirain lang nila yung programa mo. Mag-impok ka ng kayamanan doon sa langit sapagkat walang mga tanga doon. Lahat doon matatalino. Ayaw nila ng pinag-iinteresan yung isang kayamanan na hindi para sa kanila. Kasi ang programa ko, nakalaan na ito Inayos ko na yung mga tao ko magtatanim na lang. Malapit na. Yung gumagawa ka ng mabuti, so sila naman, busy-busy naman sa kabila, itong mga to, naninira. Akala naman nila, mahakot nila yung mga member ko. Lahat ng mga member ko dito, puro nasa government May mga pinag-aralan. Hindi niya mapapasunod dahil una sa lahat, mabuti yung pinakita ko sa kanila. Diba? At saka yung mga personal ko na mga ginamot. Hindi mo yung mapapamember sa mga paninira mo. Dahil yung mga yan, hindi naman yung PBMA sila. Yan sila ay galing sa iba't ibang samahan. May iglesia, may born again, may Rizalian, may Mungkadista. Diba? Ganyan nila ako wini-welcome. Mahal kasi nila ako. Pumunta sila dito sa samahan para makapakinig ng mensahe ng Panginoon. Kasi ako di ako mahilig makipag-ahoy sa mga debate kasi una sa lahat, pag doktrinado ka ng Panginoon, hindi ka na maninira sa mga kapwa mo, ituloy mo yung programa mo, yung pagtatanim, paggagamot, pagtulong sa kapwa, sa abot na makaya mo. Yan ang katotohanan. No? So, good morning pala, Laureta Ando, tsaka Nita El Samayaw. So, good morning po. Tsaka Feliciana Yang Orbeta, good morning po sa inyong lahat. Ako, ganyan ako magmensahe. Directly ako. Hindi ako plastic na tao kagaya ni iba dyan. Itong mga mensahe ko po, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share sa lahat ng mga tao para lahat po ng tao ay makapakinig ng tunay na mensahe. At maiwasan po yung mga taong mga binabanggit ko. Iwasan nyo yung mga yan kasi yung mga yan ang sumisira sa pamilya namin at sa mga samahan na nandirito na aming binukulod. No? Nakita nyo ba? Ako, nakikipag-away ako sa iba para lang sa paniniwala ko. Hindi
Kayo ang pumapasok dito para yanigin yung aking pananahimik. Pag nayanig nyo ito, delikado kayo. May kalalagyan kayo. Magbayad pa kayo ng danyos. Di ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Gumagawa kayo ng hindi maganda. So, good morning din po, Ana Marie Isabelo. Yan, tuloy tayo sa topic. Ang pagmamahal ng Diyos ay tunay. Kapag nagmamahal ka at may doktrina ka na, hindi mo kailangan manira ng kapwa mo. Ikaw, Babet, pabrikas, kita mo ba hinusgahan kita kahit maritis kang tao ka? Kahit mali-mali yung pangaparatang mo? Hindi kita hinusgahan, pero ako hinusgahan mo ko sa paranala mo. Ha? Kahit alam nga ng mga member dyan na abnormal ka di ka nang nila pinapatulan Kasi alam bakit? Yung iba kasi dyan may pinag-aralan. Hindi yan pumapatuloy sa mga sablay ang ugali. Ganyan yan So yun po, today is, huwag niyo pong kalimutan na magdasal araw-araw. Parang spiritual ninyo lalong lumakas. Kung ano man po yung mga mensahe ko sa inyo, na mga ibinaba ko sa inyo mga kaalaman, dito sa aking Facebook account na kahit hindi ako naka-live, no? O personal nyo ako nakakausap, ilista nyo. Kasi minsan, makakalimutin talaga ako. Kaya pag tinanong niya ako sa isang bagay na ibinaba ko na, tapos uulitin nyo sa akin, titigan ko na lang kayo nun. Kasi blanco na isipan ko nun. Dahil ibang aral na naman ang bababa nun. Pabago-bago yan, mga iba-ibang mga dugtong na kaalaman yan. Yan ang ibig sabihin ko sa inyo. Kapag binigay ko, isulat nyo. Para pag nakalimutan ko man, kaunti, ipaalala nyo sa akin. Ako ngayon, sa panahon ko ngayon, marami akong ibinaba ng mga kaalaman. Sa totoo lang, marami akong binaba na kaalaman. Yung mga tinuturo ko nga minsan, nakakalimutan ko pa. Kasi wala namang alam yung ibang tao, yung alam lang nila, manira ng kapwa nila. So, binabati ko rin po si Shirley Dagasdas Alado, no? Good morning din po sa iyo. And have beautiful morning. Ganyan ako mapagmahal sobra. Kaya sa sobrang pagmamahal ko, pag-care ko yung ibang tao, sisiraan ako. Pero di naman kayo magtatagumpay. Kasi kahit anong paninira nyo, hindi naman kayo nagpo-programa. Ang programa nyo manira. Yun naman talagang role ni Satanas Mag-recruit sila ng mga kauri nila na maninira sa pagkatao ng Diyos. Ako nga, hindi nga ako nangangapit bahay sa inyo. Hindi ko kayo pinagsasalita ng di maganda kahit ginaganyan-ganyan nyo ko ng di magandang salita. Huwag mo sabihin sa sarili mo, Bet Pabrika sa PBMA ka, pangit naman ugali mo. Dahil ang tunay na PBMA, na membro sa samahan, lahat ng membro ko dyan, kilala ko yung iba dyan may mabuting kaluban, hindi nagsasalita or naninira. Dahil ang tunay na nakakakilala, marunong rumispeto, at inantay ang pagbabalik ko. Nagpapasalamat yan sila. Karamihan kasi na pumunta sa akin dito, mga PBMA tsaka Ruben yan. Bumibisita. Talagang excited sila na makita ulit ako. Kasi gano'n nila ako kamahal Hindi ako naman talaga hinantay ng mga yan. Kasi nagantay yan ng mga panibago kong mga mensahe. At saka bago kong mensahe na itutuloy sa kanila. O ipapagawa. Gusto ko nga agricultural para magtatanim tayo para pagdating ng panahon, hindi kayo magutom. Na in case na dumating yung sinasabi ko sa inyo, hindi kapwa ninyo ang kaaway ninyo. Totally ang kaaway nyo dyan sarili ninyo. Pigilan ninyo kasi pinapasok kayo ng demonyo Nagdadasal ka nga, pero naninira ka ng kapwa mo, madali kang pasukin ng demonyo. Pero kung nagdadasal ka tapos pinanatili mo yung disiplina sa sarili mo, kahit ang demonyo hirap pumasok sa pagkatao mo. Ganun yan. Kaya kita mo, yung mukha namin dito, pagkatapos nila mag-swimming, mas bata pa sila sa akin. Halos hindi ko na sila makilala pa. Di ba? Bumata Kasi yung tubig na pinagbasbasan doon, may talagang kapangyarihan niya na ibinaba ko doon. Kaya swerte yung mga nakaligo doon kasi na hugasan yung mga spiritual nilang kasalanan. Yun naman kasi talaga ang programa ng Diyos. Iligtas ang tao sa kasalanan. Pero ang tao kasi, paano mo iligtas kung ayaw nilang tumanggap ng katotohanan? Kasi ang tinitanggap lang nilang katotohanan, yung kasinungalingan nagmula doon sa ibang tao. At base lamang sa kanilang nalalaman. Di ba sinabi yan sa kasulatan? Huwag kang bumase sa iyong nalalaman lamang. Bagkus, ang tuparin mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Dahil siya ay mas higit at nakakalam pa kaysa sa iyo. Yan ang katotohanan. Hanapin mo at saliksikin mo ang karunungan. Gaano man ito kamahal at gaano man ito kahirap.
Kasi nakalagay na lahat yan, nakaprograma na yan eh. Di ba? So sa mga magjo-join po sa video, pasensya na, hindi po kayo pwede mag-join dito sa video ko. Manood na lang po tayo ngayon today. So maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Bago ko makalimutan, so binabati ko po si Darlina Reyes, no? Good morning. Huwag kayo matakot kung umalis kayo. Huwag kayo matakot kung tanggalin kayo. Dahil ang samahan natin, international ito. May section tayo. At saka wala naman ako pakialam sa iba dyan, yung mga hindi nakasunod sa akin. Ang meron lang akong paki doon sa mga tunay na nagmahal sa akin ng totoo. At tunay na nagantay sa akin. At tunay na gustong sumunod sa programa ng Diyos. Dahil ang programa ng Diyos, tatanggalin yung kahirapan at bibigyan kayo ng masarap na buhay. Yan ang katotohanan. Paano kayo magkaroon ng masarap na buhay kung ang sinusundan ninyo ay maling aral naman, maling tao? So yan na po. So good morning and God bless sa ating lahat.